Amen. Isang pinagpalang umaga po muli mga kapatid. Tunay nga na marami tayong dahilan upang magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya tayo mag-alay ng bagong awit sa Kanya. Hallelujah! Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat natungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Hallelujah! Tuloy tayong umawit sa ating Panginoon. Narito pa rin, nagpapakumbaba, sumamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kalikhan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian.
Hari ka ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Lord, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Lord, iyong kalangitan, Panginoon, may magpupuri sa iyo ng wagas sa iyo. Sa kabila, Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok, sa iyo lahat ng papuri. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong pangalan. Tayo po lahat ng papuri at pagsambaon. Tunay nga, O Diyos, na dumaan man, Panginoon, kami sa maraming pagsubok, O Diyos, nananatili ang iyong pag-ibig, ang iyong habag, iyong biyaya, Panginoon. Kaya, Lord, wala po kami may pagmamalaki, Panginoon, kundi kung gaano ka, Lord, kabuti, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. Kung gaano kalaki at kalawak, Lord, ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, O Diyos. Sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba, sa tanging pangalan mo naman, Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Magandang araw po mga kapatid, purihin po ang ating buhay, mabuti at dakilang Diyos na laging tapat ang kanyang katapatan. Kumusta na po kayo? Salamat po sa ating buhay na Diyos sapagkat patuloy po tayong magkakasama sa ating pong pananambahan kahit po sa ating kani-kanyang mga tahanan. Bago po tayo mag-aral ng kanyang mga salita sa mga sandaling ito, tayo po ay saglit pong yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito na minsan pa kami po binigyan mo po ng pribilehiyo upang ikaw ay aming sambahin sa magitan ng iyong mga salita, ng pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, na makita po namin ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan sa aming buhay sa magitan ng iyong mga salita.
Dalangin po namin na patuloy mo po kaming i-encourage, palakasin sa iyong mga salita at patuloy po namin maging panuntunan ng mga salita mong ito samantalang kami, Panginoon, ay nasa panahon ng ECQ. Dalangin namin, O Diyos, na ang mga salita mong ito ay patuloy pong ikaw ang malwalhati, mapapurihan. We thank you, Father God, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen, and amen. A man connected to Jesus is like a strong house built by the hands of the wise protector. Ang taong konektado kay Jesus ay katulad ng isang matatag na tahanan na itinayo ng matalinong tagapagtanggol o tagapagbantay. Ang sabi po ng awit 127 verse 1, unless the Lord builds a house, the work of the builders is wasted. Unless the Lord protects a city, guarding it with sentries will do no good. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang saludsod, ang gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Nais ko ring basahin po natin ang Mateo, Kabanatang 7, mga talatang 24 hanggang 27 na siyang atin pong paksang talata. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Tanong, may connection po ba ang pundasyon sa bahay na itinayo? May kinalaman po ba ang pundasyon sa bahay na itinayo? Ibig sabihin, may connection po ba o may relasyon ang pundasyon sa bahay na itinayo o itatayo? Opo, sapagkat ang ikatatatag po at ikatitibay ng bahay na itinayo o itatayo ay nasa lalim ng pundasyon. Ito po ay nakabase sa kung anong pundasyong mayroon siya. Kung ito po ay nakatayo lamang sa lupa at hindi sa batong pundasyon, ito po ay mahina at walang tibay. Subalit kapag ito ay nakatayo sa batong pundasyon at malalim ang pagkakabaon nito, siguradong ito po ay mananatiling nakatayo, daanan man ng mga baha ng problema, daanan man ng mga krisis, daanan man ng mga bagyo, ito po ay mananatiling nakatindig dahil nakatayo, nakabaon sa batong pundasyon. Sino po ang batong pundasyon ng ating pananampalataya? Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Si Kristo ang batong pundasyon. Ano po ang sabi ng unang Pedro, Kabanatang 2, talatang 4 at 6, lumapit kayo sa Kanya, siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa Kanyang paningin, sapagkat sinasabi ng kasulatan, tingnan ninyo, inilalagay ko sa Siyon ang isang batong pundasyon, pinili at mahalaga. Hindi mapapahiya ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Another verses sa Roma, Kabanatang 10, talatang 9 at 11, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mabibigo. Sa Ingles, anyone who trusts in Him, referring to our Lord Jesus Christ, will never be disappointed, will never be disgraced. Ang sabi po ng New Living Translation. Paano malalaman kung ang isang tao po ay konektado kay Jesus? Madali pong malaman kung konektado kay Jesus sapagkat ang sino bang konektado o may relasyon kay Jesus, ang siya lamang pong magsasagawa ng mga salita ng Diyos na kanyang narinig. Ang konektado po kay Jesus, ang siya lamang pong magsasabuhay nito at maglalapat nito sa kanyang buhay. Ang tao pong walang kaugnayan kay Jesus ay walang saysay sa Kanya. Gaano man po kaganda ang sasabihin ni Jesus sa Kanya. Wala lang sa Kanya kapag ang mga salita ng Diyos na napapakinggan ay walang dating at hindi ginagawa, ang tawag po dyan ay relihiyon. Napapakinggan po lamang, hindi pa ginagawa pero napapagod ng gawin. Napakinggan pa lamang,
hindi pa po ginagawa pero napapagod ng gawin, hindi pa po naisasagawa, ang tawag po dyan ay relihiyon. Dahil nakakapagod po talaga ang relihiyon. Dahil napakarami pong mga seremonya na kailangang sundin, na kailangan pong gawin, yan po ang relihiyon. Subalit mga kapatid, kapag si Kristo po, kay Kristo po nakaugnay, ang atin pong buhay, ang atin pong pananampalataya, hindi ka manghihina, hindi ka mapapagod, hindi ka madidiscourage, magpapatuloy ka pa rin sa iyong paglilingkod sa Panginoon. At masusumpungan pa rin naglilingkod hanggang kunin ng Diyos. Dumating man ang baha ng mga problema, pagsubok, karamdaman at kamatayan, mananatili kang nakatayo hanggang sa kabilang buhay sapagkat si Kristo ay hindi relihiyon, kundi relasyon. At ang relasyon pong iyan ay hahantong hanggang sa kabilang buhay, sa langit, sa piling ng Diyos. Let me show you the verse. 1, Kabanatang 3, talatang 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang sino mang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit po sinabing hindi mabibigo ang sino mang sumasampalataya kay Kristo? Ano po sabi ng 1:14-6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa talata pong iyan mga kapatid, malinaw pong sinasabi na ang taong walang connection kay Kristo, walang kaugnayan kay Kristo, at walang relasyon kay Kristo ay walang tiyak na daan, walang buhay, walang kabuhay-buhay, at walang katotohanan. Sapagkat si Kristo po ang tanging daan, siya lamang po ang daan. Si Kristo po ang buhay, na kay Kristo ang buhay at ang katotohanan. Kapag konektado ka kay Kristo, hindi ka mawawala, hindi ka maliligaw. Kapag konektado ka kay Kristo, kahit mamatay at ay muling mabubuhay, sapagkat siya ang nagbibigay buhay at ang muling pagkabuhay. Bakit hindi po mabibigo ang sino mang sumasampalataya kay Kristo? Hebrews 10:14, because by one sacrifice He has made perfect forever those who are being made holy. Because by one, referring to our Lord Jesus Christ, tinutukoy po ay si Kristo, sacrifice, He, referring to God, has made perfect forever. Ginawa pong perpekto magpakailanman. Those, referring to believers, sa mga mananampalataya, those who are being made holy. Ang salita pong perfect po dito mga kapatid ay galing po sa Griegong salita na teleo na literally means finish, perfect, perfect tense. The action is done and the actor is at rest but the result continues. Tanong po, namatay na po ba ang Panginoong Kristo? Yes. Siya po ba ay nabuhay na maguli? Yes. Umakyat sa langit? Nakaupo po ba sa kanan ng Diyos Ama? So, is at rest. Ibig sabihin po ng nakaupo, is at rest. Nakapahinga na. Natapos na po ang kanyang misyon dito sa lupa. Pero patuloy po bang may naliligtas? Yes. So, yun po ang ibig sabihin po ng perfect dito. Teleo. The action is done, the actor is at rest, but the results continues. Natapos na po ang misyon ng pagliligtas ng Panginoon Kristo, yung kanyang finished work sa krus ng Kalbaryo, nakapahinga na siya sa piling ng Ama, nakaupo sa kanan ng Ama, pero patuloy pa rin pong may naliligtas sapagkat ang kanya pong pagliligtas sa mga tao ay hindi lamang po sa mga tao sa kanyang panahon, kundi sa mga taong ipapanganak pa lamang. Yung mga tinawag mula sa malayo na hindi pa ipinapanganak, maaabot pa rin po sila ng Ebanghelyo. Aabot pa rin po sila ng biyaya ng Ebanghelyo mula sa tinapos na gawa ng Panginoong Kristo. Kaya sabi po doon mga kapatid, Hebrews 10:14, because by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. Sa magitan ng isang sakripisyo ng Panginoong Kristo, hindi po taon-taon nagsasakripisyo ang Panginoong Kristo o namamatay sa krus. Minsan lamang po namatay sa krus ang Panginoong Kristo. By one sacrifice, ginawa po ng Diyos na perfect forever ang mga believers, ang mga ginawang banal, ang mga mananampalataya. Tayo po na mga mananampalataya. Ang salita naman pong forever dito mga kapatid, sa Griego po, galing po sa Griegong salita na dianekes.
na literally means continually, without ending. John 19:30, ang sabi po doon, when he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. It is finished, tatlong salita na sa Griego ay isang salita po na tetelestai, na literally means finished, complete. Hindi po kulang. Sa Latin po ay consummatum est. It is finished are possibly the most important words ever spoken by Jesus. In fact, these words were not simply spoken. Jesus shouted them from the cross. And it was not a cry of despair, but one of victory. Note that Jesus did not say, "I am finished," even though the Romans, his disciples, and even Satan may have thought so. Jesus rose to life 3 days later to show that it was not he who was finished, but his work on earth in the fulfillment of the scriptures. Sino po ang gumagamit ng salitang tetelestai? Isa po sa gumagamit ng salitang ito, tetelestai, it is finished, ay ang mga general ng hukbo. Kapag ang isang general ay nagtagumpay sa digmaan, pagbabalik niya sa kanilang kaharian, siya ay babalik sa pamamagitan ng isang parade of victory. Nauuna siya sa pila. Kasunod ang kanyang mga opisyal at ang mga kawal. Kasunod nito ang mga bihag na nahuli ng buhay. Ang ginagawa po sa mga bihag na ito ay pinuputulan po ng 2 hinlalaki sa mga kamay at 2 hinlalaki sa mga paa. Ang mga pinutol ng mga hinlalaki mula po sa mga kamay at mga paa ay itutuhog sa tali at ikukwinta sa leeg ng nahuling bihag ang kanyang mga putol na mga hinlalaki ng mga kamay at mga paa at lalakad ng nakayuko, tanda ng nakakahiyang pagkatalo. Ang huling bahagi po ng pila ay ang kayamanang nasamsam nila sa kanilang pakikipaglaban. Pagdating po sa harapan ng emperador, saka sisigaw ang general ng tetelestai, na ang ibig sabihin po ay it is finished, mission accomplished. It is finished. Kanina ay nakita po natin ang salitang finished na ay ginamit na kahulugan ng perfect. Finished. Jesus came to finish the course of sin, and when he shouted, "It is finished," it means mission accomplished. And that mission is permanently perfect. Kaya nga po ang mananampalatayang nagtitiwala at sasampalataya pa lamang sa Kanya, sa Panginoong Hesus, ay hindi mabibigo. Dumaan man ang mga baha ng buhay, mananatili ka pong nakatindig. Dumaan man po ang mga bagyo ng buhay, krisis at mga suliranin sa buhay na ito, mananatili kang nakatindig sapagkat siya ang may hawak sa iyo. Hindi po tayo ang may hawak sa ating Panginoon. Dahil kapag tayo po ang may hawak sa ating Panginoon at hindi siya ang may hawak sa atin, maaari po tayong mapagod at maubusan ng lakas. At pag tayo po'y napagod, ng hina at naubusan ng lakas, manghihina tayo at makakabitaw. Pero ang Panginoon, kahit anumang pong sitwasyon ng ating pagdaan sa buhay na ito, may krisis, may pandemic, may Delta variant, may ECQ, hindi tayo bibitawan ng Panginoon. Kaya po ang sabi po ng Apostol Pablo, hindi mabibigo ang sino mang nagtitiwala sa Kanya. That's why a man connected to Jesus is like a strong house built by the hands of the wise protector. Dahil kapag ang Diyos ang may hawak sa atin, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Yan po ang ipinangako ng Diyos sa Hebreo, Kabanatang 13, Talatang 5, mula sa pangkat na B. Hebrews 13:5b. Hindi kita iiwan, sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pero kapag po tayo may hawak sa Diyos at tayo napagod, naubusan ng lakas ng hina at nakabitaw, masasabi nating, ayoko na, pagod na ako, suko na ako. Mga kapatid, bawat isa po sa atin na nakaugnay sa ating Kristo, we are like a strong house built by the hands of the wise protector. Sino po yun? Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Ang ating makapangyarihang Diyos na laging kasama natin. He is our ever-present help in times of need. He is our ever-present help in times of this crisis. He is our ever-present help in times of problems. Siya po ang lagi nating kasama. Hindi lang po niya batid, hindi lang po niya nakikita ang ating mga kalalagayan. Hindi lang po
niya batid ang ating mga sitwasyon, ang ating mga pinagdadaanan, kundi kasama po natin siya. Ipinagsasanggalang niya tayo, iniingatan niya po tayo. Kaya nga sa panahon pong ito ng Enhanced Community Quarantine, ECQ, let us empower ourselves in Christ during quarantine. Isa po sa halimbawa po nito ay si Joseph. Si Jose na ipinagbili ng kanyang mga kapatid sa mga mangangalakal na papuntang Ehipto at pagdating sa Ehipto, ipinagbili ng mga mangangalakal na ito sa isang kapitan, pinuno ng mga Egyptian na si Potiphar, at pagdating doon, nagka-problema pa rin po. Maganda na po ang kanyang ginagawa. Siya po ay nananatiling tapat sa Diyos, siya po ay nagtitiwala sa Diyos, pero siya po ay ginawan po ng issue, ginawan po ng kasamaan. Hanggang isang araw siya po'y hubantong sa kulungan. Pero doon sa kulungan, naka-quarantine siya para hindi po siya manghina, para hindi po siya mawala ng pananampalataya, para hindi po siya ma-burn out, para hindi po siya ma-drain, para meron pa rin pong kalakasan na manatili sa kanya, para makapagpatuloy pa rin po siyang naglilingkod at nagtitiwala sa Diyos. Pinalakas po niya ang kanyang sarili. He worshiped God sa magitan ng kanyang sitwasyon. Nandun siya sa kulungan, ginagawa pa rin po niyang mabuti, nagtitiwala pa rin po siya sa Diyos. Hindi po siya naging bitter, hindi po siya na-burn out, hindi po niya kinwestiyon ng Diyos, hindi po niya kinwestiyon ng kanyang mga kapatid, hindi po niya sinisi ang sino man, kundi pinalakas niya ang kanyang sarili sa magitan po ng patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin po ng ang taong nakapundasyon sa bato, nakapundasyon sa pag-asa, sa batong pundasyon na walang iba kundi ang pag-asa niya ay ang Diyos, na nung lumang tipan, tinatanaw po nila ang kapangadakang darating ng Panginoon Kristo. Tayo naman po sa ating kapanahonan ngayon, binabalikan po natin ang pagparito ng ating Panginoon Kristo more than 2,000 years ago, at ang kanyang huling pagparito upang lubusin po ang ating kaligtasan. Habang tinatanaw po natin yon, tayo po na nakaugnay kay Kristo, na nakatayo sa batong pundasyon na walang iba kundi ating Panginoong Kristo. Kahit dumaan ang krisis, kahit dumaan po ang bagyo, kahit dumaan po ang anumang suliranin, dumaan ang pandemic, nagkaroon po ng alpha variant, beta variant, delta variant, at nag-new mutation pa po siya. Ang bilis po ng mutation. Pero naniniwala po ako na magtiwala tayo sa Diyos, huwag po tayo mawala ng pag-asa, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Makapagdiriwang pa rin po tayo ng anibersaryo ng pagpapasalamat sa Diyos, sapagkat kahit kailan, ang Diyos na mabuti at tapat at makapangyarihan ay hindi po nagkulang sa atin. Maaring nakulangan po tayo ng lakas, maaring minsan nanghihina po tayo, maaring minsan po ay nauubusan po tayo ng encouragement, pero hindi po kailanman nagkulang ang Diyos. Tapat pa rin po siya sa kabila ng lahat ng ito. Kaya mga kapatid, patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Dumadaan man po tayo sa mga bagyo ng buhay at krisis, matikas pa rin po tayong tatayo sa harapan ng dakilang lumikha na may-ari ng buhay dahil sa ating kaugnayan kay Kristo bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas. At nakatitiyak na walang hanggang buhay sa piling ng Diyos, sapagkat naipagsanggalang na po tayo ng hatulan si Kristo sa krus dahil sa ating kasalanan. Nang pagdusahan na po niya ito, ang kasalanang nagpahiwalay sa tao sa Diyos. Kung kaya nga po, tayo pong mga nakaugnay kay Kristo at nakaranas ng kanyang biyaya, ay hindi na po mapahihiwalay. Hindi na po mahihiwalay pang muli sa Diyos kailanman. Dahil ang Diyos mismo na ito, na atin pong pinagtitiwalaan, na makapangyarihan buhay at dakila, ang siya pong gumawa nito sa atin. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay at makapangyarihan. Ano po ang ating big idea, mga kapatid? In Christ, I am a strong house built by the hands of the wise protector into eternity. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat minsan pa pinaalala mo po sa amin ng aming pong pananampalatayang tinanggap, ng aming pong relasyon, ng aming pong pananampalatayang nakaugnay kay Kristo ay hindi po mabibigo, sapagkat ito'y nakatayo
nakabaon sa batong pundasyon, sapagkat ikaw po ang gumawa nito sa amin. Ikaw ang nagligtas sa amin. Dumaan man po ang mga krisis, dumaan man po ang mga baha, dumaan man po ang mga problema, dumaan man po ang mga variants na ito ng krisis na ito ng COVID-19, ay hindi mo po kami pababayaan. Mananatili po kaming nagtitiwala sa iyo na sa bawat pamilya mula sa kani-kanyang tahanan, by compound, by family, na kami po ay sasamba pa rin sa iyo, mag-aaral pa rin ng iyong mga salita, magtatayo ka pa rin ng mangunguna sa bawat pamilya. Iingatan mo po rin po kami, hindi mo pa rin po kami pababayaan, isusustain mo pa rin po ang aming pangangailangan, ipoprovide mo pa rin po ng aming mga pangangailangan spiritual, at ikaw po magpo-provide ng mga pangangailangan ng bawat isa, mula sa maliliit hanggang sa malaking mga pangangailangan. Salamat po, O Diyos, sapagkat ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa aming mga kapatid. Ano man po ang kanilang mga pinagdadaanan ngayon, ano man po ang kanilang mga sitwasyon ngayon, ano man po ang kanilang mga karamdaman, ano man po ang kanilang mga pangkailangan, ano man po ang kanilang mga kalalagayan, tagpuin mo po at abutin ng aming mga kapatid mula sa kanyang compound, sa compound po ng Monsanto Makiling na pinangungunahan po ng aming predikator Ricky Monsanto, sa compound po ng De La Cueva, kina Kuya Felix sa Ate Liz sa De La Cueva, sa compound po dito po sa Martin Diaz compound, Panginoon, na pinangunahan po ng aming mga diakoness at elder, sa mga tahanan, sa kina Jack Teloy, sa mga kapatid po namin, sa kanilang mga kani-kanyang mga tahanan, sa pamilya po ng Nanay Tessie, doon po sa compound po ng Anscor, sa mga Angeles, Panginoon. Patuloy pong ikaw, O Diyos, ang patuloy pong kumatagpo ng aming mga kahugagang spiritual at patuloy na magbigay ng katagumpayan at kalakasan. Salamat po, O Diyos, sapagkat ikaw na aming Diyos na makapangyarihan ay laging mabuti, tapat, hindi nagbabago. Hindi mo kami pababayaan. Kaya nga, Panginoon, salamat po sapagkat buhay ka at kami ay ibinaon mo po sa batong pundasyon, na dahil po doon ang mga salita mo po aming narinig, hindi nakakapagod pakinggan, hindi po nakakasawang aralin, sapagkat buhay po ang aming pananampalataya, buhay po ang aming relasyon sa iyo. Ang aming tinanggap ay si Kristo, ang aming naranasan ay si Kristo, ang aming sinampalatayanan ng Panginoong Kristo, at hindi po relihiyon na nakakapagod at maraming seremonya. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sapagkat muli magdiriwang na naman po kami sa isang linggo ng ika-42 taong anibersaryo, bagamat po kami naka-lockdown, ECQ, pero hindi po mapipigilan ang aming pagpupuri, hindi po mapipigilan ang aming pananambahan mula sa kani-kanyang compound, mula po sa kani-kanyang mga tahanan. Pagpapasalamat pa rin at ang bawat isa ay magdiriwang sasamba, sapagkat ikaw na aming Diyos ay mabuti, dakila at tapat. Purihin ka, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Muli po, mga kapatid, purihin ang ating dakilang Diyos. Stay blessed, stay safe, and stay connected. Ingat po ang bawat isa. Magandang buhay po. Glory to our sovereign and holy God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At ngayon, mga kapatid, ang hindi naglilikat na biyaya at pag-ibig ng ating makapangyarihang Diyos sa lahat, ang patuloy na kaaliwan mula sa Santong Espiritu, ang kahabagan, ang pag-iingat, ang kalakasan, ang kalusugan, karunungan, katagumpayan sa buhay na ito, kagalingan sa mga karamdaman,
ang siyang patuloy na maranasan ng bawat isa sa atin mula sa mapagbiyayang Diyos na kaloob ng Santong Espiritu, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.